Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang senator judge ang tila naubusan ng pasensya sa muling pagsalang ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Mas hinigpitan naman ng Senate Presiding Officer ang pagbabantay sa paglabag sa sub judice rule. May report si Joseph Moro. Accordingly, the chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18 from making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial and from engaging in trial by publicity. Yan ang paalaala ni Senate Presiding Officer Chisa Escudero sa mga miyembro ng Prosecution at Defense panels ng talakayin ng mga paglabag umano sa sub judice rule sa impeachment trial. Sakop din ng sub judice rule ang mga senator judge. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Ang sabi ni Escudero, ipatutupad ang mas mahigpit na pagbabantay sa sub judice rule mula ngayong araw at palalagpasin na ang mga nakaraang paglabag. Nag-ugat ang ruling ni Escudero sa reklamo ng depensa sa social media post ni Private Prosecutor Amando Virgiligutan ukol sa misleading questions. Walang pinangalanan sa post pero tingin ng depensa tungkol ito sa isa nilang abogado. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. Sa gitna ng paglalatag sa paghihigpit sa sub judice rule, naglabas ng pahayag ang bise. Pinatutsadahan niya ang prosekusyon at mga mambabatas na nais daw gawing lehitimo ang impeachment complaint kahit na wala ni isang hibla ng ebidensya. Sabi pa niya hindi dapat nangingisda ng ebidensya sa paglilitis. Dagdag pa ng bise kung malakas na ang kaso, hindi na ito kailangang palamutian pa ng pagdadrama. Ang pahayag ng bise isinumbong ni Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro sa korte. Tugon ni Escudero dahil wala pang naibababang hatol ang korte noon, hindi pa sakop ng pagbabawal ang mga binanggit ng bise. Pero inatasan ni Escudero ang abogado ni Duterte na paalalahanan ng bise sa maaari maging aksyon kung lalabag ito sa sub judice rule sa hinaharap. Simpleng paliwanag ng Senate Impeachment Court tungkol sa patakaran sa sub judice ay ito ay para maiwasan ang paglilitis ng kaso sa labas ng korte. Ang parusa sa paglabag dito, posibleng umabot ng hanggang sa Korte Suprema para sa mga abogadong may kinalaman sa impeachment. Sa muli namang pagsalang ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Artonio, inungkat ang mga senator judge kung paano natiyak ng OVP na hindi nalustay ang confidential funds. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot? That I cannot answer. Ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. I personally take offense of that comment, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding. Pinuna naman ni Senator Judge Ping Lacson ang anay tila copy-paste na laman ng Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Tinanong naman ni Senator Judge Robin Padilla ang prosekusyon tungkol sa paggamit ng alias. Minsan na kasing natanong ng ilang Senator Judge na baka alias ang mga pangalan sa acknowledgement receipt ng mga tumatanggap ng confidential funds.
Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. To us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman po siyang confidential funds. Joseph Morong, GMA News.